Hello everyone! Welcome kayo dito sa ating munting channel na kung saan pag-aaralan natin ang physics about sa sound wave. So, etong ganitong mga problem, pwedeng lumabas sa board exam at yung mga ganitong problem ay pwedeng gawing example ng ating mga professor kung tayo ay college students pa lang at kung tayo naman ay senior or high school students. Baka lumabas yung ganitong problem. So, pwede naman nating pag-practicean muna ito. Alright? So, sagutan natin at basahin muna natin. Okay? The wavelength of a sound wave in a certain material as measured is 18 centimeter. The frequency of the wave is 1,900 Hertz. Okay? Compute the speed of the wave or compute the speed of the sound wave. Okay? Drawing muna tayo. Okay? Mag-drawing tayo ng right, let's say ganito. Yan, alon. Wave. So, meron tayong gagamiting formula which is V is equal to lambda times F. Yung B, may equivalent siya na velocity. Pwede siyang feet per minute, centimeter per minute, and meter per second. So, gagamitin mo based dun sa choices. Kung ang hinahanap na sagot ng ating mga professor or teachers ay nasa unit ng SI, lahat ng unit nito, gagawin nating SI. So, dito tayo sa wavelength. Ang unit ng wavelength ay feet, centimeter, and meter. Siyempre, ang unit ng frequency, walang iba kundi hertz. Okay? So, alamin muna natin, ano ba yung wavelength? Yung wavelength po ay ito. Ang distansya po ng dalawang top sa wave. Ito po ang lambda. Okay? Then, burahin natin to. Given natin ay meron tayong wavelength, which is wavelength 18 centimeter. Okay? Tapos meron tayong frequency na F. Frequency 1,900 Hertz. Okay? So, kailangan nating sagutan gamit ang ating formula. Okay? Wavelength. Ito, naka-English unit siya. So, pag ito ginamit natin, yung unit ng 18 cm, hindi natin makukuha ang answer na ito. So, kailangan natin i-convert ito sa meters. Okay? Convert natin conventional. So, 18 centimeter times 100 centimeter over 1 meter. Okay? Cancel out. Cancel out. So, kung medyo sanay ka ng mag-convert, pwedeng gawin mong 18 times 10 raised to negative 2. Okay? Tignan natin muna kung pareho yan lalabas. I-prove natin na pareho yan. Baka kasi hindi kayo familiar sa ganitong klaseng pagko-convert ng unit, malito kayo. So, i-prove muna natin yan. 18 divided by 8 divided by 100. So, 9. Ito, ang kanyang sagot dyan ay 9 over 50. Then, dito, 18 times 10 raised to negative 2. So, same lang din naman. 9 over 50. Right? Pwedeng ito gamitin nyo. Ito, gantong way. Yung pagko-convert mo yung centimeter to meter, raised to negative 2 mo lang. Kung from mm naman yan,
raised to negative 3 naman. So, ganun yung shortcut ng pag-convert ng unit kapag length ang pinag-uusapan. Okay? Ngayon, answerin na natin. Answer na. So, 18 centimeter. Huwag na natin sulat yung centimeter. 18 times 10 raised to negative 2 times 1,900 is equal to... Tignan natin kung ano yung sagot. Kung ito yung lalabas, 342. Okay? 118 times 10 raised to negative 2. Alright. 342 yung lumabas sa calculator natin. So, meaning to say, tama ang ating pagsosolve sa kanya. 342 meter per second. So, by the way guys, ganun lang po kadali ang pagsosolve ng wave equation gamit ang formula na to. So, yun lang. Salamat. Bye-bye.